Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. DZRH. 78 taon ng paglilingkod sa pagbabalita. DZRH, subok na sa balita. DZRH, haligi ng katotohanan. DZRH, makabagong bayanihan. Serbisyong tapat sa iyo. DZRH. Miyembro ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. MBC Network News, broadcasting nationwide, worldwide, and netwide. From MBC Manila Broadcasting Company in Pasay City, ito ang MBC Network News. Sa headlines ng MBC Network News, President Duterte sinampahan ng impeachment complaint. Reklamo maagang binaril ng Malacanang at Kongreso. VP Leni Robredo isinangkot ni Congressman Alvarez sa inihaing impeachment complaint laban kay Duterte. Senator Cayetano umalma sa balitang US citizen siya. Sa trending news, trending lalaki hinold up habang nagpapa-car wash. Sa good news, kauna-unahang eco-friendly school sa Pilipinas binuksan upang magbigay ng libreng edukasyon sa mga out-of-school youth. Sa Alam Ba News, alamin bakit patuloy pa rin ang pagtaas ng kaso ng rape sa bansa at dapat na nga ba itong isama sa parusang kamatayan? Sa Newscovery, kakaibang phone and wallet case na imbento. Balita mula sa Hawaii, travel ban ni US President Trump hinarang ng federal judge. Sa Game Now, Final 12 ng Telecoms Basketball League magsisimula bukas. Sa showbiz, girlfriend ni Albi Casino sumali sa beauty pageant ni Willie Revillame. Jean Garcia pabor na pabor sa death penalty. Sa Aliwan 100 Fiestas, ano nga ba ang Manaragat Festival? Magandang araw, Luzon, Visayas at Mindanao at sa buong mundo. Samahan po ninyo ako ng kalating oras na balitaan. Narito ang detalye ng mga balita. Kahapon nagsagawa na naman po ang DZRH News Television ng live poll sa tanong kung payag ka bang hindi dapat pagbilhan ng kotse ang isang taong walang garahe sa bahay nito. Narito po ang pulso ng taong bayan para sa mga nagsabi ng yes o hindi dapat pagbilhan kapag walang garahe. Umabot na po yan sa maigit 1,700 votes. Habang ang bumoto naman ng no o dapat pagbilhan pa rin kahit walang garahe ay nasa mahigit 40 lang o 41. Samantala, para naman sa ating live poll question for today, payag ka bang mabigyan ng posisyon sa gobyerno si Bongbong Marcos? Yan po ang pinaka-latest score. At para kayo makasali sa aming live poll, magtungo lamang sa aming Facebook page sa DZRH News Television at bumoto. Kung kayo ba ay para sa mga nagsasabing yes, i-click lang po ang like icon. Habang para sa mga nagsabi ng no, i-click nyo lang po ang angry face icon. Mag-comment at i-share ang aming live poll para maging kabilang kayo sa mga may pakialam sa mga issue ng ating bayan at marinig ang inyong boses.
Sinampaan na ng impeachment complaint sa Kongreso si Pangulong Duterte. Kung sino ang nagsampa ng kaso at kung ano-ano ang umano'y nilabag ng ating Pangulo. Alamin natin sa report ni RH48 Sheila Idubas. 5 grounds ang laman ng impeachment complaint na inihain ni Magdalo Party List Representative Gary Alejano laban kay Pangulong Digong Duterte. Kabilang dito ang paglabag sa saligang batas, bribery, graft and corruption, betrayal of public trust at iba pang matataas na uri ng krimen. Pangunahing batayan sa impeachment ang mga pagpatay ng Davao Death Squad sa mga hinihinalang sangkot sa iligal na droga sa Davao City at umano'y tagong yaman ng Pangulo at mga krimeng naganap noong alkalde pa si Digong. Nilinaw ni Alejano na ang inihain niyang impeachment complaint laban sa Pangulo ay hindi bahagi ng destabilization plot, kundi para bigyan ng boses ang sambayanan laban sa umano'y pang-aabuso ni Digong. Inaasahan naman na mahihirapan si Alejano na maisulong ang reklamo dahil mangangailangan ng 1/3 ng Kongreso o 100 kongresista para hindi dumaan sa House Committee on Justice ang impeachment complaint. Dumistansya ang Senado sa iniharap na impeachment complaint laban kay Pangulong Duterte. Ipinahayag ni Senator Pamphilo Ping Lacson na ang ginawa ni Magdalo Representative Gary Alejano ay bahagi ng constitutional process na ang kapalaran ay nasa kamay ng Kongreso. Sinabi ni Lacson na hindi dapat masamain ang naturang reklamo dahil ito ay pinapayagan naman sa saligang batas. Ayon naman kay Senator Francis Cheese Escudero, prerogative ng kahit sinong congressman na ipagharap ng reklamo ang Pangulo at ang paghatol nito ay nakasalalay sa diskresyon ng Kamara de Representantes. Maaga namang hinusgahan ni Senator J.V. Ejercito ang impeachment complaint matapos sabihin na walang compelling reason para ipa-impeach ang Pangulo. Samantala, kumbinsido naman ang Malacanang na ang impeachment laban sa presidente ay bahagi ng ouster plot o planong pagpapatalsik kay Duterte sa Malacanang. Para sa MBC Network News RH48, Sheila Edubas, naglilingkod sa pagbabalita. Samantala, isinangkot ni House Speaker Pantaleon Alvarez si Vice President Leni Robredo sa impeachment complaint na isinampa sa Pangulo. Kung bakit dinamay ni Alvarez si VP Leni, alamin natin sa report ni RH09, Sunny Casulia. Hindi inalis ni House Speaker Pantaleon Alvarez ang posibilidad na bahagi ng plano para iluklok sa kapangyarihan si Vice President Leni Robredo ang impeachment complaint laban kay Pangulong Duterte. Ayon kay Alvarez, lahat ay posible at sa tingin niya ay nagmamadali si Robredo na pumalit sa Pangulo. Maaga ring binaril ni Alvarez ang impeachment complaint ni Magdalo Party List Gary Alejano laban kay Duterte. Sa tingin ng House Speaker, hindi uusad ang impeachment dahil walang sustansya ang reklamo kaya mahihirapan itong makarating sa plenaryo. Ganito rin ang palagay ng Dean ng Graduate School ng San Beda College na si Dean Ranhilo Aquino. Ayon kay Dean Rani, hindi maikakaila na ang reklamo ay mariresolba sa pamamagitan ng political decision dahil ang Kongreso ay dinudomina ng mga kaalyado ng administrasyon. Suntok sa buwan, umano ang tsansa ng reklamo ni Magdalo Party List Representante Gary Alejano laban sa presidente. Don't forget that impeachment, strictly speaking, is not a judicial process. It is an exercise of political justice. So may paglilitis, may investigation, pero gawa yan ng mga politiko because they have to make a political decision about whether or not a certain person is still fit for public office. RH9, Sunny Casulia, naglilingkod sa pagbabalita. Samantala, reklamo laban sa mga tiwaling pulis. Bumabaha na sa Counterintelligence Task Force. Magbabalita si 28 Raymond Dadpaz. Apalang-apala kayo ng Counterintelligence Task Force o CITF dahil sa dami ng mga reklamo laban sa mga pulis na sangkot sa iba't ibang uri ng katiwalian. Ayon kay Police Chief Inspector Joel Nicanor, spokesman ng CITF, sa isang buwan nilang operation nakapagtala na sila ng 3,279 na reklamo sa pagitan ng mga text messages. 3 tawag ang kanilang natatanggap araw-araw at 3 walk-in din na mga complainants.
Sinabi ni Nicanor na lahat ng sumbong na natatanggap nila ay dumadaan sa masusing validation upang matiyak na hindi ito gawa-gawa lamang laban sa mga pulis. Karamihan sa mga sumbong ay kasong robbery, extortion sa mga motorista at illegal arrest. Nakapagsagawa na rin sila ng 7 operation kung saan naaresto ang 14 na pulis na inirereklamo at ipinaghanap ng mga ito ng mga kaso. Iyan ang DZRH News. Raymond Agpa sa S28 naglilingkod sa pagbabalita. Umalma si Senator Alan Peter Cayetano sa akusasyon na katulad ni dating Foreign Affairs Secretary Perfecto Yasay Jr. Questionable din ang kanyang citizenship. Kung ano ang salag ng mambabata sa akusasyon na ito, alamin po natin sa report ni RH44, Bien Dacles. Iginiit ni Senator Alan Peter Cayetano na hindi siya American citizen at tinawag na fake news ang isang newspaper column na kumikwestiyon sa kanyang citizenship. Ayon kay Cayetano, iba ang kanyang sitwasyon at hindi dapat ikinukumpara sa kaso ni dating DFA Secretary Perfecto Yasay na hindi nakalusot sa Commission on Appointments. Ipinaliwanag din ng senador kung bakit siya nagkaroon ng Philippine at American citizenships. Bagamat sa Pilipinas anya siya ipinanganak, nagkaroon siya ng Philippine at American citizenships by law dahil Pinoy ang kanyang ama na si dating Senator Rene Cayetano at Amerikana ang kanyang ina na si Sanders Cramp. Sinabi ni Cayetano na ganap niyang isinuko ang kanyang American citizenship noong tumakbo siyang kongresista. Para sa MBC Network News, RH44, Bien Dacles, naglilingkod sa pagbabalita. Lightning rally ng Amazona dyan sa Quiapo isinasagawa. Anong issue nito? RH29, Boy Gonzales. Kuya Boy? Dennis, sa kanila itong nag-aalab daw na kanilang pulang pagpupugay sa nalalapit daw na 48 anibersaryo ng bagong hukbong bayan. At ang grupo ay sinabibilangan ng revolusyonaryong kababayan sa ilalim daw ng Makibaka. At sa kanilang mga streamer, mga placard, labanan daw ang pasismo ng Administrasyong Duterte at ang panawagan nila, digmaan bayan. Digmaan? At nagsagawa sila ng lightning rally at nabulaga nga yung mga tao ng Plaza Miranda PCP na sakot ng Station 3 ng Manila Police District sa may kanto ng Paterno at Evangelista. At kanina yung mga vendor ay biglang nagulat dahil sa biglang naglagay ng kanilang mga panyong kulay pula sa kanilang mga mukha at may katagang Makibaka. At kanilang isinisigaw nga kanina sa kanilang isinagawang lightning rally, mabuhay ang bagong hukbong bayan at ay pati na yung mabuhay ang revolusyonaryong kababayan. Nagsagawa sila ng marcha mula sa Paterno, Evangelista, nagmarcha sa kahabaan ng Evangelista hanggang dito sa pagdating sa may malapit na sa Claro Directo, ay biglang nagpulasan na itong mga kababayang membro ng CPP-NPA at naiwan yung kanilang mga panyulitong kulay pula, mga streamer na nagkalat dyan sa kahabaan ng Evangelista. Ano yan? Matatapos kagad yan, Kuya Boy? Kasi lightning rally, no? Sandali lang. Pag siguro nagsakto alas 9 kanina nang magsimula silang magtipon-tipon sa Paterno Evangelista. Nagmarcha sila. Pagkatapos ng marcha ay naghiwa-hiwalay na itong grupo ng mga CPP-NPA na pawang mga kababayan. Okay. At pagdatapos ng rally ay tsaka pa lamang dumating ang mga membro ng Plaza Miranda PCP na sakop ng Station 3 ng Manila Police District. At sa kanilang mga panawagan kanina sa mahigit daw sa 4 na dekada na ng pagsusulong ng Revolusyon Pilipino mula daw sa maliliit ay dumarami raw ang kanilang mga membro. Yan ang dalaga kamali, Dennis, ang kanilang anibersaryo sa Marso 26.
Yun. ng CPP O siya, and pagka-anniversary ng CBP-NPA, anniversary, may bagong rally. Oo, may Oo. uda pa yun. Malamang, Baka sa ibang lugar na naman yun. Nabigla sila karamihan sila pag nag-lightning rally, minsan sa malataong lugar, minsan sa Divisoria, sa Rizal Avenue, Santa Cruz. Kanina, ay sa Mequiapo, sa area ng Evangelista at Paterno. Oh, yung mga ganyan ba, may permit ba yan? Imposible mabigyan ng permit, ano? Wala na. Oo, lightning lang naman Lightning rally lang yan. Bigla sila dyan eh. Nabibulaga nga lang bigla yung ibang mga tao dahil sa birma, ang edad pa nila, Dennis, no? Meron mga kabataan. Baba? At meron pang mga matatandang babae. Ang edad, hindi ko nagkakamali, nasa 50 mahigit. Aba? Kasama rin sila sa mga nakatakit na mga mukha. At si Manang kanina, nakita ko talagang, kung di ko nagkakamali sa kanya, nasa 60 years old na sa kanina. Tinangtanawin ko. Wow. Kanina, habang sila yung nagsasagawa ng lightning rally. Okay, so patulad ng mga pelikulang napapanood natin, Kuya Boy, late pa rin dumarating ang mga otoridad, ano? Siyempre. Sa akin, ako pa nga nagbigay ng hindi nila alam eh. Bigla kasi nila ako nakita ron. Kaya boy, ano meron dyan? Sabi ko, hindi nyo alam. Nagsigaw lang tayo sa rally. Itawag nyo na sa hepe yan. Baka mabatuha kayong ng inyong mga hepe pag hindi nyo alam. Dahil sa mataong lugar yan, walang mga polis. Kaya nga, yun ang punto ko actually. Bakit walang otoridad mismo, maski yun man lang ang magbigay ng chismis, ano? Oo, kung halimbawa, siyempre, pagka kasi may nangyaring ganyan, sa gawa na ng hindi na i-report ng isang polis, siyempre, kagagalitan sila. Ano ginagawa ng mga pulis yan? Bakit nagsanagawa ang lightning rally dyan ng mga CPP-NPA? Hindi nyo inire-report sa amin. Ay, magagalit sa kanilang hepe. Okay, maraming salamat, Kuya Boy. Mula sa Maynila, lalo na sa Quiapo, na matraffic na lugar dahil sa araw ng Biyernes ngayon. At maraming mga nireker na mga motor sa malapit dito sa simbahan ng Quiapo. Pagkasali, sorry siya, pwede na naglilingkod sa pagbabalita. Maraming salamat. Nagbabalita ng live si RH29, Boy Gonzales. Ibinunyag ni Senator J.V. Ejercito ang US Intel laban kay Senator Laila de Lima. Kung paano nakuha ng senador ang impormasyon laban kay Senator Laila de Lima, alamin natin sa report ni RH09 sa Nicasulia. Ibinunyag ni Pangulong Digong Duterte sa mga senador na dumalo sa inisponsor niyang dinner na galing sa international intelligence sources ang mga ebidensya niya laban kay Senator Laila de Lima kaugnay sa pagkakasangkot nito sa illegal drugs. Kinumpirma ni Senator J.B. Ejercito, isa sa 15 senador na dumalo sa intimate dinner sa Malacanang, na isa sa issue na napag-usapan ay ang pagkakasangkot sa drug trafficking ni de Lima. Ayon kay JB, sinabi ni Duterte na galing sa ibang bansa or foreign intel ang hawak ng ebidensya laban sa senadora na nakakulong ngayon sa custodial center ng PNP sa kasong illegal drugs. Sinalag naman ito ng senadora nang sabihin nitong galing sa ibang planeta ang ebidensyang sinabi ni Pangulong Digong at ni Senator JB matapos hamonin ang mga ito na isa publiko ang sinasabing katibayan. Itinuturing ng nakakulong na senator na bahagi lamang ito ng black propaganda laban sa kanya. RH9, Sani Casulia, naglilingkod sa pagbabalita. Samantala, pirmado na po ang total ban sa labor-only contracting. Kung ano ang nakasaad sa nilagdaang Department Order 174, alamin po natin yan sa report ni RH48, Sheila Idubas. Pinirmahan na ni Labor Secretary Silvestre Bebot Bello III ang kautusan para sa pagpapatupad ng total ban sa tinatawag na labor-only contracting sa bansa. Layunin ng Department Order 174 na mahigpit na itakda ang regulasyon sa contractual arrangements at tuldukan ng endo o contractualization. Sinabi ni Bello na isinasaad sa kautusan ang pagpapatibay sa karapatan ng mga manggagawa sa labor standards, collective bargaining
agreement at security of tenure. Nangangahulugan na pinapayagan pa rin ang legal contractualization bagamat nagtakda ng mga may higpit na pamantayan upang ito ay hindi makapinsala sa karapatan ng mga manggagawa. Ipinahayag ni Bello na upang hindi magamit sa endo ang nabanggit na contractualization, inuobliga ang mga kumpanya na magkaroon ng sapat na kapital o investment sa pagkuha ng mga empleyado. Ayon sa opisyal, bilang kalihim ng Department of Labor, wala siyang kapangyarihan na ipagbawal ang lahat ng uri ng contractualization at fixed-term employment dahil ito ay nasa poder ng Kongreso. Para sa MBC Network News RH48, Sheila Edubas, naglilingkod sa pagbabalita. Ng mga maralitang grupo. Magbabalita si RH17 Nicole Lopez. Demolition order kung tawagin ni nagkaisa spokesperson Rene Magtubo ang bagong department order na nilabas ni Labor Secretary Silvestre Bello III kahapon. Sa panayam ng DZRH kay Magtubo, sinabi nito na hindi sumunod si Bello sa utos ni Pangulong Rodrigo Duterte sa kontraktualisasyon. Ayon kay Magtubo, bukas pa rin sa contracting ang bagong kautosan ng DOLE at hindi naman daw na-address ng ahensya ang issue sa contractualization. Dagdag pa ni Magtubo, ang dapat lamanin ng department order ay wala na rin dapat ang contract out sa mga manggagawa. Dahil dito, sabi ni Magtubo na magpapatulong na sila kay Pangulong Rodrigo Duterte na alisin sa pwesto si Bello dahil sa insubordination. Una rito, ipinaliwanag ni Bello sa press conference kahapon na nasa ilalim ng batas ang contracting at wala siyang kapangyarihan na totally alisin ang contractualization dahil ang Kongreso lang ang may kakayahan nito. Samantala, pinirmahan na ng kalihim ang Department Order No. 174 sa contracting at subcontracting kahapon at layunin nito na apalitan ang Department Order No. 18A. Laman ng Department Order 18A ang mga regulations sa contracting at subcontracting arrangements para sa mga contractors. Sa bagong department order ng DOLE, ipinagbabawal na ang ENDO o end of contract, pagbibigay ng resignation letter sa mga kasisimula pa lang sa trabaho, blank payroll at pagbibigay ng trabaho sa mga empleyado sa maiksing panahon lang. Para sa DZRH News, ito si Nicole Lopez sa RH17 naglilingkod sa pagbabalita. Samantala, girlfriend ni Albi Casillo sumali sa beauty pageant ni Willie Revillame. Magbabalita si RH43, si Rocky. Marami ang nagulat matapos na maging candidate ng Miss Wow Gandang Filipina ng show ni Willie Revillame na wawawin ang girlfriend ni Albi Casino. Sa interview ni Willie sa isang nagangalang Michelle Arceo, inamin nito na boyfriend niya si Albi. Bagamat bantunod pa ito noong una sa tanong ni Willie kung may boyfriend ba itong celebrity, kung saan secret ang isinagot nito, ngunit inamin din ito na meron nga siyang boyfriend na celebrity at pinangalanan nito si Albi. Ang iba pang detalye tungkol sa balitang yan mamayang alas 12 ng tanghali sa aking STL, Showbiz Chismis Live. At yan aking balita, ako naman si RH43 Rocky, ang inyong kaliga sa mundo ng Showbiz. Sa anumang sitwasyon, dapat ay lagi tayong alerto at hanggat maaari ay gumawa ng komisyon upang makahingi ng tulong sa oras ng pangangailangan. Kung ayaw ninyong matulad sa sinapit ng lalaking ito na napapalinis lang sana o nagpapalinis lang sana ng kanyang sasakyan, ay na-hold up pa. Paano ito nangyari sa katirikan ng araw? Narito po, panoorin po natin ang report ni RH44 Vienda. Huli sa CCTV camera ang pambibiktima ng dalawang lalaking ito sa isa pang lalaki na nagpapa-car wash lamang ng kanyang minamanehong taxi.
Makikita sa nasabing video footage na binabantayan lamang ng biktima ang kanyang taxi habang busy naman sa paglilinis nito ang car wash boy nang biglang sumulpot ang isang lalaking naka-shorts, puting polo shirt at nakasombrero ng puti kasabay ang isa pang lalaki na naka-shorts, asul na t-shirt, nakasombrero ng itim at may takip na pulang tela ang muka. Ang naturang mga lalaki ay kapwa armado ng baril na kapwa tinutok sa biktima habang itinutulak palayo sa taxi nito. Sa nasabing video, makikita ang harap-harapang hinuhold up ng dalawa ang biktima kung saan isa sa pinupuntirya dito ay ang suot nitong relo, maaring gayon din ang kinita ng biktima mula sa pagmamaneho ng taxi. Halos 1 minuto rin ang itinagal ng insidente dahil na rin sa ginawang pakikipagbuno at paglaban ng biktima. Gayunpaman, wala namang nagawa pa ang biktima matapos na makuha ng mga suspect ang pakay mula sa kanya na tumakbo lamang palayo matapos ang ginawang pang-hold up. Samantala, makikita naman na sa katirikan pa ng araw naganap ang pang-hold up at tila ba wala man lang nakapansin sa mga pangyayari dahil wala man lang nakaawat o tumulong sa biktima. Maging ang car wash boy at ang lalaking dumating na may hawak na bulaklak ay walang kamalay-malay sa mga pangyayari. Para sa MBC Network News, RH44, Vien Dacles, naglilingkod sa pagbabalita. There will always be good Samaritans out there somewhere. At isa dyan si Efren Peña Florida na kinilala pang Hero of the Year ng CNN. Ngunit ano na naman kaya ang panibago niyang ibinigay na regalo na ikaka-proud nating mga Pinoy? Alamin natin sa Good News Report ni RH09 Sunny Casulia. Muli na naman tayong pinahanga ni Efren Peña Florida matapos na maipatayo nito ang kauna-unahang eco-friendly classroom sa kanyang hometown sa probinsya ng Cavite. Alinsunod sa pangarap at pangako ni Peña Florida sa kanyang sarili, matagumpay na ipatayo niya ang Ecodemia katuwang ang kanyang organisasyon na Dynamic Teen Company o DTC at QBE Foundation, ang pinakamalaking global insurer sa bansang Australia. Ang 2-story building na ito ni Peña Florida ay isang malaking hakbang na upang maipagpatuloy niya ang pagbibigay inspirasyon at tunay na pagbabago sa buhay ng mga kabataan sa pamagitan ng pagbibigay ng libreng edukasyon para sa mga senior high school or grade 11 students na walang kakayahang ipagpatuloy ang kanilang pag-aaral dahil sa kakapusan sa pera. Matatandaan unang kinilala si Peña Florida sa loob at labas ng bansa dahil sa kanyang kariton classroom na naging daan rin upang hirangin siya bilang Hero of the Year ng CNN noong taong 2009. At yan ang ating Good News, RH9, Sunny Casulia, naglilingkod sa pagbabalita. Isa sa mainit na balita ngayon ay ang pagkakaaresto sa isang 16 na taong gulang na lalaki na nanggahasa sa kanya umanong nakababatang kapatid. Bukod dito, nakakaalarma na rin ang patuloy na pagtaas ng kaso ng rape. Pero bakit nga ba patuloy pa rin ang pagdami ng mga biktima ng rape sa bansa? Dapat na nga ba itong isama sa parusang kamatayan? Alamin natin sa report ni RH49, Rita Salonga. Isang 16 anyos na batang lalaki ang inaresto ng kapulisan dahil ginahasa di umano nito ang kanyang nakababatang kapatid. Ayon sa report ng pulisya, ang isa pang kapatid ng suspect at biktima ang mismong nagsumbong sa kanila sa kahalayang ginawa ng kanyang kapatid na lalaki sa kanilang nakababatang kapatid. Base sa salaysay ng ate, kaagad nitong nalaman ang panggagahasa ng kanyang kapatid na lalaki sa 11 anyos nilang kapatid na babae. Dahil sa edad ng suspect, pansamantala muna siyang nasa kustodiya ng Department of Social Welfare and Development. Hindi na bago sa Pilipinas ang mga ganitong kaso ng rape. Sino mang mapatunayang nagkasala sa batas ay nahaharap ito sa habang buhay na pagkakakulong. Ngunit sa balak ng Kongreso na ibalik ang parusang kamatayan, isa ang rape sa hindi nila isinama na saklaw ng nasabing batas.
Pati ang Pangulong Rodrigo Duterte ay nagtaka kung bakit wala ang rape sa mga heinous crimes na sakop ng parusang kamatayan. Balikan natin ang ilan sa mga naging notorious na kasong rape sa Pilipinas at kung napapanahon na nga bang isama ang kasong rape sa death penalty. Para sa kabuuang balita, maglagon lang sa www.tcrhnews.com. Para sa Alam Ba News, RH49 Rita Salonga, naglilingkod sa pagbabalita. Ito mo para sa mga mahihilig sa kakaibang wallet. Naimbento na ang isang uri ng wallet na maaari ring maging cellphone case. Kung magkano ito at saan ito nabibili, alamin natin sa report ni RH44 Viendak. Are you the type who likes best of both worlds? This phone and wallet case is just right for you. Introducing an innovative and classy 2-in-1 phone accessory combo. Ang kaibahan nito sa isang phone at wallet case ay dahil sa vintage ang itsura nito. Kaya't kahit na hindi mamahalin, kayang ipantapat sa mga nagmamahalang presyo ng mga signature wallet. Ito'y dahil gawa ito sa high-quality PU leather upang lumabas ang sophisticated finish nito. Kaya naman dahil sa soft finish leather, kung kaya't hindi magagasgas ang iyong phone, pati na rin ang iyong mga card. Ang leather case material nito can assure great protection mula sa dirt, scratch and damages, habang ang flip stand at ang folded wallet ay cool naman ang dating. Higit sa lahat, it comes in different colors tulad ng brown, black, gray, hot pink, blue at red para sa iyong personal taste. Sa ngayon ay limitado lamang ang supply nito at nagkakahalaga ng $29.95 o halos 1,500 pesos. At yan ang ating News Cavalry, RH44, Vien Dacles, naglilingkod sa pagbabalita. Balita mula sa Hawaii, travel ban ni US President Donald Trump hinarang ng federal judge. Hinarang ng federal judge sa Hawaii ang bagong travel ban ni US President Donald Trump. Isinagawa ang pagharang ilang oras bago ito tuluyang maging epektibo sa buong Estados Unidos. Sa naturang ruling ay papayagan ang mga residente mula sa 6 na Muslim majority countries at refugees na makabiyahe pa rin sa Amerika. Magugunitang binago ni Trump ang travel ban matapos na almahan ng maraming federal courts noong nakaraang buwan. Samantala, balita naman mula sa France. 17 taong gulang na lalaki na maril sa loob ng paaralan. Naaresto na ng mga otoridad sa France ang 17 taong gulang na sospek sa pamamaril sa high school sa bayan ng Grasse. Armado ng isang rifle, handgun, revolver at 2 granada ang sospek na pumasok sa Alexis de Tocqueville School at walang habas na namaril. 8 mga biktima na karamihan ay mag-aaralang agad na itinakbo sa pagamutan matapos na magtamo ng sugat dahil sa pamamaril. Hindi naman kinukonsidera na isang uri ng terorismo ang nasabing pag-atake. Para sa MBC Network News, RH48 Sheila Edubas, naglilingkod sa pagbabalita. Magsisimula na bukas ang knockout round ng Telecoms Basketball League, isang liga ng mga telecommunications at cable operators dito sa Pilipinas. Bubuksan ang knockout game sa laro sa pagitan ng Air Live at ETPI na susundan naman ng Globe laban sa PLDT Global na parehong gaganapin sa Upper Deck West. Samantala sa Upper Deck East naman ay magsasagupa sa hardcourt ang ABS-CBN laban sa Radius, Globe ISG laban naman sa Skybiz, at ang Converge ICT laban naman sa Asian Vision. Lahat ng mananalo sa kanilang laro ay papasok sa susunod na yugto ng Telecoms Basketball League Playoffs. At yan ang ating balitang pampalakasan para sa Game Now. Ako si Toby Pavon.
Kung si Jean Garcia ang masusunod ay mas gusto niya na ibalik ang death penalty sa Pilipinas. Ayon kay Jean, kailangan umano ngayon ng mga tao na magkaroon ng takot. Anya, gusto niya maging parang Japan ang Pilipinas na kahit na madaling araw ay maaari ka pa rin maglakad-lakad dahil safe na safe. Ngunit higit sa lahat, gusto umano niyang maibalik ang death penalty dahil sa isa siyang nanay at upang maging safe umano ang kanyang mga anak, lalo na sa gabi. Ang iba pang detalye tungkol sa balitang yan, mamayang alas 12 ng tanghali sa aking STL, Showbiz Chismis Live. At yan aking balita, ako naman si RH43 Rocky, ang inyong kaliga sa mundo ng showbiz. Hoy, weekend na naman po at para sa mga may planong lumabas o maglaba ngayong weekend tulad ko, timing kaya ang ating panahon para sa inyong mga plano. Alamin po natin ang latest weather situation sa buong kapuluan. Mula kay RH44, Bien Dakles, Bien! Thank you, Dennis. Patuloy ang pag-iral ng northeast monsoon o hanging amihan sa northern at central Luzon na magdudulot ng light rain showers sa mga rehiyon ng Ilocos, Cordillera, Cagayan Valley at nalalabing bahagi ng central Luzon. Makulimlim naman na may isolated rain showers or thunderstorms ang mararanasan dito sa Metro Manila at sa nalalabing bahagi ng bansa. Nagpakita ang araw kaninang 6:07 ng umaga at lulubog naman mamayang 6:04 ng gabi. At para naman sa ating 5-day weather forecast, narito po ang ating nakalap mula sa MBC Network News Weather Center. More than a month na lang po, Aliwan Fiesta na at tuloy-tuloy na ang ating pag-aanda para sa tiniguriang Festival of the Champions o Festival of Champions. Pero bago natin kilalanin ang mga aabangan sa grandest festival in the Philippines, kilalanin muna natin ang mga piyestang ipinagdiriwang ng bawat rehiyon sa ating bansa. Hatid ng Aliwan Fiesta featuring 100 fiestas in the Philippines. At sa araw na ito, tampok natin ang Manaragat Festival. Let's know more about our culture and festivities. Let's watch this. Aliwan presents 100 Fiestas in the Philippines. Ang salitang Manaragat ay lokal na dialekto ng mga Katbaloganons para sa salitang mangingisda. Isinasagawa ang taunang selebrasyon ng Manaragat Festival bilang pasasalamat at pagbibigay pugay sa kanilang patron na si San Bartolome, na pinaniniwalaang siyang dahilan ng masaganang huli ng mga isda sa Maqueda Bay, na pangunahing pinagkukunan ng mga mangingisda ng kanilang kinabubuhay sa probinsya ng Samar. Sa pamagitan ng makulay na kasuotan, indayog ng katawan sa saliw ng musikang pinasisigla ng mga tambol na ipapakita ng mga Katbaloganons ang kanilang masaya at makulay na kultura at kasaysayan. Abangan ang mga festival champions sa Aliwan Fiesta Festival of Champions 2017. April 20, 21, and 22, 2017. Watch it live dito sa DZRH News Television, Facebook at YouTube live channel at dzrhnews.com. Isang mapisaya, ista'y narito na. At ibaisan ng talino sa sayaw at karosa. Hoy! Ilang araw na lang bago mag-Aliwan Fiesta. Excited na pati ako. We only have how many days to go? 36 days to go before Aliwan Fiesta. So sana aabot po namin broadcast sa anumang bahagi ng mundo o bahagi ng Pilipinas. Punta ho kayo dito sa harap ng MBC o Aliw Theater para makita mo ang mga nagbubunggan, mga naglalakyan, mga naggagandahang performance po ng bawat contingent, ng bawat fiesta sa buong Pilipinas sa magitan ng MBC Aliwan Fiesta 2017.
Bago po tayo magtapos, narito pong muli ang ating live poll question for the day. Ang ating katanungan, payag ka bang mabigyan ng posisyon sa gobyernong si Bongbong Marcos? Ito po yung pinaka-latest score. Nagsabi ng yes, 12,557. Ang nagsabi ng no, 502 votes. At para kayo ay makasali sa aming live poll, magtungo lang sa aming Facebook page sa DZRH News Television at bumoto. Kung kayo ba ay para sa mga nagsasabing yes, i-click lang po ang like icon. Habang para naman sa nagsasabing no, i-click nyo lang po ang angry face icon. Mag-comment at i-share ang aming live poll para maging kabilang kayo sa mga may pakialam sa mga issue ng ating bayan at marinig ang inyong boses. At sumayin nyo naman ang kalating oras sa ating balitan. Mga impormasyong dapat po ninyong malaman saan mang sulok ng mundo. Sa ngalan ng bumubuo ng MBC Network News. Ako po ang inyong lingkod sa pagbabalita. Ako po si Dennis Antenor Jr. Bukas alas 11 ng umaga o alas 10:30 ng umaga. Dahil Sabado bukas Tuloy-tuloy po ang ating balitaan. Dito lamang sa MBC Network News. Okay lang, Starbucks yan. Kahit matapunan ng tubig, isang pahid lang, agad balikin tabang sahig. Yan ang Starbucks floor wax, waterproof na, di amoy gaas pa sa kintab. Sigurado ikaw ang star, kintab to the max, max Starbucks. Loyal ka ba sa toothpaste mo? Sa blind toothpaste test, malalaman. Excuse me, anong toothpaste ang ginamit nyo? Eddie, yung lagi ko ring gamit. Unique pala. Mali tayo. Ayon sa research, 6 out of 10 Filipinos nagkamali din. Parehong nabibigay ng maximum fluoride protection, fresh breath, healthy gums at approved ng Philippine Dental Association. Parang toothpaste ko. Pero ang unique, mas affordable ang presyo. Mali na naman tayo. Dahil hindi unique ang toothpaste mo, try mo po unique. It's your toothpaste at your price. ACS. Kaanda. 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 Ang paglalaba, nakukuha yan sa Gaanda. Pinagagaan at pinagaganda ng Pride. May dagdag alaga ng fabric conditioner, nililinis, pinababango, pinalalambot, inaalagaan ang kulay ng damit para gaanda ang pamilya. Ang ganda ko! Pride with fabric conditioner. Di biro maging nurse, dapat marunong sa sakit at marunong ding mag-alaga. Yun bang may malasakit? Kaya pagdating sa bath soap, hanap ko, tulad ko, lalo't may pamilya ako. Kaya ang gamit ko, Shield Bath Soap. Galit ito sa sakit na dulot ng germs. May antibacterial na pareho ng sa leading brand. At may malasakit sa skin dahil may Shea Butter Moisturizer. May malasakit din sa budget dahil super affordable. Kaya naman approved ito ng Philippine Nurses Association. Shield, galit sa sakit, may malasakit. ACS. Negosyo tip mula sa DTI.